is he? Oh God! Where's Venom? That is the ugliest looking thing I have ever seen! How are you streamers? Ako ay muli niyong samahan na hanapin ang iba't ibang detalye at Easter eggs, references, sa pelikulang Venom sa katawan ni Eddie Brock. Without further ado, let's dive in. Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Nagsimula ang pelikula sa isang paglalakbay sa kalawakan kung saan ang isang space shuttle ay bumagsak. Sa comics, si Venom ay isang symbiote na minsan nang sumapi kay Spider-Man at ginawa siyang masyadong agresibo at aksidente niyang naipasa ito kay Eddie Brock. Sa pelikulang ito ay medyo binago nila ang istorya dahil ang mundo ni Venom ay hiwalay pa sa MCU. Pero nakita naman natin sa Spider-Man No Way Home kung paano siya pumasok sa mundo ng MCU. At binanggit pa niya ito. Alright, tell me again. I'm sorry, I'm an idiot. There was a billionaire. He had a tin suit and he could fly, right? Tumutukoy kay Iron Man. Okay. And there was a really angry green man. Hulk. Hulk. And you thought Lethal Protector was a shit name? Yeah. Maaaring si Hulk ang tinutukoy niya. Tell me again about your purple alien that loves stones. Because I tell you what, man, aliens, they do not love stones. Eddie, No, they do don't not stop. love stones. Maaaring si Thanos na dala ang Infinity Stones. Ang misyong ito ay ginawa ni Carlton Drake at ng Life Foundation kung saan pinag-aaralan nila ang mga symbiotes at kung paano nila papakinabangan ito sa pamamagitan ng pagiging isa ng tao at symbiote. Nariyan si Eddie Brock na ginaganapan ni Tom Hardy. May kilala natin dito si Anne Wayne na ginagampanan ni Michelle Williams. Sa interview, ginamit ni Eddie ang mga sikretong tinatago ng kumpanya na pinapatakbo ni Drake at ito ang naging dahilan kung bakit siya natagkad sa trabaho at hiniwalayan ni Anne. Sa loob ng kumpanya, makikita natin si Dora Skirt. At dito natin makikita ang eksperimentasyon ni Drake sa isang pulubi na si Isaac. Si Dora at Eddie ay nagkasundo na hulihin kung ano talaga ang ginagawa ni Drake. At ang kinahinatnan ay ang pagtago ni Eddie sa isang lab. Alam naman natin na maraming uri ng symbiotes lalo na sa comics. Sila ay galing sa planetang Clintar at sa planeta nila, si Venom ay isang talunan. Imbis na kainin niya yung tao ay nakikipagkaibigan pa siya. At dito na naipasa si Venom kay Eddie. Nakatakas siya. Bumalik sa kanyang apartment at ito na natin nakinig ang boses ni Venom. Ang gumawa ng boses ni Venom ay si Tom Hardy. Nalaman dito ni Eddie na mahilig din si Venom kumain ng karne o lamang loob pero pwede rin siya kumain ng mga chichirya at chocolates. At binigyan tayo ng isang excitement na habulan. At nagtapos ito sa na agad naman pinagaling ni Venom. Eyes, lungs, pancreas. So many snacks, so little time. Ang linyang ito ay nasa comics din. Sa pag-akyat nila Eddie sa gusali upang ibigay ang ebidensya sa dati niyang pinagtatrabahuhan, isang eroplano ang napadaan at nagsanhi ito ng pagtago ni Venom. Sinabi ni Eddie kay Anne na kahinaan ng mga symbiotes ang mga malalakas na tunog at apoy. Sinubukan ni Dan at Anne na alisin si Venom sa katawan niya. At alam naman natin na sumapi si Venom sa isang aso at sumapi kay Anne at siya ay naging She-Venom na nakita rin natin sa Venom Let There Be Carnage. Dito na tayo binigyan ng malakasang labanan ni Venom at Riot. Si Riot ay isang team leader sa planeta nila kaya siguro kaya niyang gumawa ng mga matutulis na armas. Dumating si Anne, pinasabog nila ang rocket at nakaligtas siya. Sa usapan nila, doon natin nalaman na buhay pa pala si Venom. Sa post-credit scene, makikilala natin si Cletus Cassidy. Isa siya sa mga kriminal na naging si Carnage na mga kalaban niya sa Venom Let There Be Carnage. May cameo rin si Stanley dito. At sa huli, iniligtas ni Eddie
at ni Venom si Mrs. Chang. Do you feel me? What the hell are you? We are Venom. Ano kaya sa tingin nyo nakalimutan ko? Comment nyo lang dyan sa baba. Don't forget to leave a like, subscribe my channel, and hit that notification bell. I'll see you next time. Eddie? What was that? I'm Ant-Man. Ant-Man? What, you haven't heard of me? No, you wouldn't have heard of me